يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay mapasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dapat nating malaman na ang pinakamatuwid na pananalita ay ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamasamang gawain ay ang pagdaragdag sa relihiyon. Dahil lahat ng pagdaragdag sa relihiyon ay bid'ah o kabulastugang panrelihiyon at anumang kabulastugang panrelihiyon ay magiging dahilan upang makapasok ang gumagawa nito sa impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natukoy natin kanina ang ilan sa mga katangian na nararapat ng isang Muslim na ituwid mula sa kanyang sarili. Mga pag-uugali na maaari namang punahin ng iba, na maaari na makarating sa atin ang payo sa pamamagitan ng mga pagpapaalala. Tulad nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha, na ang relihiyon ay pagpapayuhan. Pagpapayuhan sa pamamagitan ng kabutihan, ayon sa sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, na magtulungan kayo tungo sa kabutihan at huwag kayo magtulungan sa bisyo at sa kasamaan. Napag-uusapan sa mga panahon na ito ang dalawang uri ng pagpapayo. Ang pagpapayo na ginagawa sa publiko at ang pagpapayo ng ginagawa ng palihim. Pagpapayo na ginagawa sa publiko na sa pamamagitan ng payo na ito ay na-expose ang tao na nagkakasala, nakikilala kung sino siya, tanong kanyang gawain, at maaari naman na hindi siya ma-expose sa mga pagkakataong ganito. At ang paglalahad na ganito ay dumarating sa ibang tao at nalalaman nila. Ang pagpapayo naman ng lihim sa kabilang dako ay pagpapayo na direkta doon sa tao na nagkakasala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating huwaran sa lahat ng bagay. Huwaran natin siya sa mga gawaing pangmundo at huwaran natin siya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kabilang buhay. Kung babalikan natin ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masasabi natin na ang kanyang buhay, buong buhay, ay da'wah o pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Subalit, sa panahon natin ngayon, tila nagiging kakaiba ang dating ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan. Na ang mga tao na nagtataguyod ng dakilang obligasyon na ito, na sa pamamagitan nito ay tinuring tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pinakadakilang ummah. Sa panahon natin nito, kapag ikaw ay nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal sa kasamaan, ang daming ibibintang sa iyo ng mga tao. Tatawagin kanilang mapanghimasok, tatawagin kanilang mapagmalaki, tatawagin kanilang nagmamalinis, at tatawagin kanilang tao na naninira. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang mga sinasabing ito ng mga tao ay mga walang batayan. Dahil ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan ay obligasyon ng bawat isa sa isa't isa. Ang mahirap ay maaaring magpayo sa mas mayaman sa kanya. Ang bata ay maaaring magpayo sa mas matanda kaysa sa kanya.
ang tao na mayroong kaunting kaalaman ay maaaring magpayo doon sa mas may alam sa kanya. Katulad na napapatunayan natin sa mga nababanggit sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay hindi naiinsulto kapag siya ay dinarat na ng pagpapayo kahit sa tao na hindi naman propeta tulad niya, mula sa kanyang mga sahaba. Na nakakalungkot isipin na kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam sa mga tao, ang pinakamainam sa mga propeta at mga sugo, ay tumatanggap ng pagpapayo, maging ito man ay gawin sa publiko at nakikita ng ibang tao. Bakit merong mga tao na para bang nakahihigit pa sila kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pag-aakala na hindi sila maaring masadlak sa mga pagkakataon na makikita ng iba ang kanilang pagkakamali. Mga tao na minsan mo lamang silang mapupuna, subalit sasabihin na lang nila sa iyo na lagi mo na lang silang pinupuna. Mga tao na pupunahin mo dahil sa kanilang mga bid'ah o mga malalaking mga pagkakamali sa kanilang mga sinasabi o ginagawa, sasabihan ka pa nila na pati ba namang kalit-litang bagay ay pupunahin pa. Mga kapatid sa pananampalataya, ang binanggit ko kanina na nauna kung bakit binigyang diin ko na ang bid'ah ayon sa nababanggit ay ang pinakamasamang gawain ng isang tao, ay dahil sa lahat ng mga gawain na marahil na higit na nararapat na ituwid, ay ito ay ang mga bid'ah. Dahil ang mga pangkaraniwang mga pagkakasala, mga maksiya, mga bisyo, ay walang pinipinsala, liban na lamang sa tao na gumagawa nito. Kaya ang mga gumagawa nito ay nararapat na makatanggap ng payo ng palihim, na ito ay dinidiretsa sa kanila. Dahil wala rin namang kabutihan na idudulot kung sila ay pagpapahayagan mo sa publiko. Dahil wala itong idudulot na kabutihan sa kanila, kundi pagkapahiya. Subalit ang bid'ah o isang bagong konsepto na idinaragdag mo sa relihiyong perpekto, na bago pa namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa ng ganap ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi natin nararapat na palalampasin. At higit sa lahat, ito ay nararapat na malabanan natin sa lahat ng aspeto. Nalalabanan natin ang tao na nagpapakalat nito, at lalabanan natin ang pagkalat nito sa pamagitan ng pagtutuwid nito sa publiko. Kaya nga, kung mayroong tao halimbawa magsasalita ng bagay na hindi naayon sa Quran at sa Sunnah, at nakikilala siya bilang isang mangangaral ng Islam, hindi ba't marapat lamang na siya ay pabatiran ng kanyang kamalian sa publiko, dahil tunay na sa kanya ay may mga nakikinig at sa kanya ay may mga naniniwala. Kaya para sa sino man na nagsasabi na bawal ang pagpapayo sa publiko, ay magbigay siya ng batayan, dahil tunay na ang lahat ng batayan ay magiging laban sa kanya kung babalikan lamang natin ang Quran at ang Sunnah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimus salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.